Anong sabi ng nanay niyo? Nakausap niya na ba si Malu? Oo, nakausap niya. O, ano yung sabi? Wala. Wala siyang sinabing bago. Patay pa rin ang kakambal ko. Tyrone? Subukan mo kayang makiramdam. Po? Mag-concentrate ka. Isipin mo yung kakambal mo. Baka sakaling may maramdaman ka. May paniniwala kasi na meron daw invisible na sinulid na nagdurugtong sa magkakambal. Kahit magkalayo kayo, nararamdaman nyo yung nararamdaman ng kakambal nyo. Pakiramdam ko, buhay pa rin siya eh. Pero, nasan siya? Mahanap kaya namin ni nanay? Pero nasan ba si nanay? Saan siya naghahanap? Hindi niya sinabi, pero di pa raw siya uuwi. Dadaan mo na siya sa restaurant ni Madam Connie. Bakit siya nagpunta doon? Eh di ba ako na nga yung humahawak ng account na yun? Ako ang nag-utos sa kanya. Sinabi ko na kailangan siguraduhin niya na lahat ng deliveries, lalong-lalo na sa mga regular customers natin, maayos. Oh, pero bakit doon pa? Ang dami na ngang ibang clients na pwede. Tali, bakit ganyan ang reaction mo? Anong problema kung doon pumunta si nanay? Anong meron doon? Oh, ikaw na bahala dito, ha? Kaya mo naman, di ba? Sorry, pakikuha na lang yung bag ko, please. Thank you. Saan ka pupunta? Alis po sana ako. Mag-out na po ako. Bakit? Tapos mo na ba lahat ng trabaho mo? Ma'am, 12 hours na po ako nagtatrabaho. Eh kasi, mabagal ka. Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi malinis ang kitchen. Ma'am, kailangan ko po umuwi. Kailangan ako ng mami ko. Bakit? Ano ba yung mami mo? Inutil? May pinagdadaanan lang po siya. Kaya kailangan ko po talaga umuwi. Wala akong pakialam sa pinagdaraanan niya. Basta hindi ka pwedeng umalis. O ano, bumalik ka na doon sa kitchen. Ano? Hindi. Hindi ko na po kaya yung trato ninyo sa akin. Ah, nagmamalaki ka. Aalis ka? Kailangan ko po ang trabahong to. Kailangan ko po kumita ng pera para sa pamilya ko. Pero hindi po ibig sabihin nun na tatanggapin ko kung paano ninyo ako tratuhin. Ma'am, hindi po kami mga alipin na aapihin ninyo hanggat gusto ninyo. Walang iya ka? Wala akong karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Ma'am, excuse me po ha, pero wala rin kayong karapatan samantalahin ang mga employees ninyo. Labag po yan sa labor laws. Ah, magsusumbong ka? Pinagbabantaan mo ko? Opo, para matapos na po ang kasamaan ninyo. Siro! Ma'am! Ma'am, bitawan niyo po ako! Ma'am! Wala kayong karapatang saktan si Belle. Rosel, you're here. Ah, kanina ka pa ba? Oo. Kanina ko pa naririnig ang pag-uusap ninyong dalawa ni Belle. So, kilala mo ang walang kwentang taong to? Kilala ko si Belle. Mabait siyang tao. Marunong siyang makisama. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kukonsintihin niya ang kasamaan.
Rosel, supplier kita. Kliyente mo ko. Pero hindi ko gusto ang tabas ng dila mo, ha? Tama ho kayo. Kliyente namin kayo at nirirespeto ko yung matagal nating pagsasama, pero hindi naman ho ibig sabihin nun, kakampihan ko yung maling pamamalakad ninyo. So, ibig mong sabihin, mas kakampihan mo tong walang kwentang taong to kesa akong kliyente mo na bumubuhay sa negosyo mo. Isa lang ho kayo sa mga kliyente namin. At sa pagkakatanda ko, mas kailangan ninyo kami kesa mas kailangan namin kayo. Malaki nga yung discount na binibigay namin sa inyo eh. Sa katunayan nga, hindi naman ganun kalaki yung kinikita namin sa inyo. Then fine. Lumayas kayo. At tinatapos ko na ang lahat ng business deals natin. Wala akong problema. Hintayin na lang po yung bill ninyo. 3 orders pa po yung hindi ninyo nababayaran. Para lang po sa kaalaman ninyo. Halika na, Pen. Tapatin mo nga ako, Nika. Simula ba nung naghiwalay kami ng kuya mo, nagkausap na kayo? Hindi pa nga. Basta ang alam ko, magtatayo daw siya ng panibagong negosyo on his own. Bakit? May gusto ka bang iparating sa kanya? Wala. Pero nagtataka lang kasi ako. Bakit kaya masyado silang close nung Malu na yun? Don't tell me, si Malu naman yung pinagseselosan mo. Are you crazy? It's nothing like that. Iniisip ko lang na parang may nililihim sila sa akin eh. Ano naman? It's possible that it's something about your kuya and Rosel. Kasi di ba, close sina Malu at Rosel before. Remember? Tita Rosel, hindi pa rin po ako makapaniwala sa ginawa ninyo kanina. You sacrificed a client para lang po sa akin. Bel, huwag mong maliitin yung ginawa mo. Tama lang yun. Alam mo, sinabi mo lang yung mga bagay na sa tingin ko matagal nang gustong sabihin ng mga empleyado ng boss mo. Alam mo, hanga talaga ako sa ginawa mo. Talaga po? Oo, kasi may prinsipyo ka. Kahit na kailangan mo ng pera, mas pinili mo pa rin yung tama. Hindi naman po enough na dahilan ang kahirapan para ipagpalit ang prinsipyo. Alam mo, parang nakikita ko yung sarili ko sa'yo noon, yung kabataan ko. Ako naman po, parati ninyong tinutulungan. Tita Rosel, bakit ang bait niyo pa rin sa akin? Bakit kahit inisip ko pa rin na kahit kayo po ang dahilan kung bakit magkahiwalay si Mami at si Dad, parang hindi ko pong magawang magtanim ng galit sa inyo. Bakit magaan pa rin po ang pakiramdam ko po sa inyo? Ituloy mo na yung plano. Dapat nga mas gantihan mo sila ngayon eh. Paano ko siya gagantihan? Mahal ko na siya! Gusto kitang tulungan. Alam ko na kailangan mo ng trabaho. Gusto mo bang mamasukan dun sa Flower Cafe? Po? Para saan ba to? Saan ba tayo pupunta? May kakausapin tayo, private investigator. Bakit? Gusto kong gantihan yung taong may gawa nito. Yung tao na gusto mong gantihan dahil inagaw ang asawa mo, inagawan din ako ng lalaking mahal ko at yung anak ko. Gusto kong iparamdam sa kanya yung pinagdaraanan kong pagdurusa ngayon. Higit pa dyan yung pwede nating gawin sa kanya. Paano?